Alamin na natin ang ating weekly digit mula sa aming business news anchor, Lois Calderon. Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit, 28. 28% or 27.8% to be exact ang ibinagsak ng Foreign Direct Investments o FDI na pumasok sa bansa noong Marso. Ito yung kapital ng mga dayuhan sa mga negosyo tulad ng real estate, pabrika, mga bangko at iba pang serbisyo tulad ng BPO. Ayon sa datos ng Bangko Sentral, pumalo sa 498 milyong dolyar o 28 billion pesos ang FDI. Pinakamababa yan sa loob ng 3 buwan. Menchu, binanggit ang digit na ito sa impeachment court. Interesting. That's right. Itinuro ito ni Senator Judge Robin Padilla as the reason kung bakit ang daming mga foreign investors ang nata-turn off daw. And in fact, this was one of his arguments, kaya dapat daw maibasura yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin. Napapabalita pa nga na bumagsak po ang ating net foreign direct investment inflows ng bansa mula Marso ngayong taon dahil sa political instability. Lahat po ito, political instability. Pero Lois, ano nga ba ang epekto ng political instability sa investor sentiment? Totoo naman na pag may political uncertainty, that could unnerve investors. We've seen that. We've learned from as far back as the 1980s during the assassination of then Senator Ninoy Aquino. We've seen massive capital outflows, both hot money and hard capital. And then again, during the impeachment trial of then President Erap Estrada. Pero kasi Menchu, hindi lang politikal kung bakit bumagsak ang FDI nitong first quarter. Fact check tayo. Ayon kay dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Ginagundo, yung pagtamlay ng sentimiento ng mga investor ay ramdam na noon pa man, 2 taon na ngayon. Ayon kay Ginigundo, isa pang dahilan kung bakit mahina pa din ang pagpasok ng dayuhang kapital ay ang pananaw ng corruption at pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Tandaan natin, ang pinakamalalaking foreign investors ay galing sa Estados Unidos, Singapore at Japan na kung saan mahigpit ang transparency at good governance sa mga pribadong kumpanya. At maingat sila kung hindi, ito nasusunod sa ibang bansa. Ang bottom line, Menchu, oo, may kontribusyon ang impeachment noise na ito sa pagtamlay ng FDI, pero hindi ito ang isang rason lamang. Ayon nga na sa sinabi ng dating opisyal ng Bangko Sentral. Alright, maraming salamat, Business News Anchor Lois Calderon.